What is up mga pare ko? Ayan, nakakamiss din pala yung ganito klaseng intro. So, matagal-tagal din kasi tayo hindi nakapag ganitong klaseng intro. Kaya nakakamiss din pala talaga. Kumusta tayong lahat? At sana na may okay lang ating mga buhay-buhay. So ayun mga pare ko, for today's vlog, may gagawin tayo ngayon. Magkakabit tayo ng GPS tracker, global positioning system para sa ating mga motor. Bagay na bagay to dun sa mga madalas nagpapahiram ng motor. At saka dun sa mga may silosang asawa. Para mas madali kang matrack kung nasan ka na ba, kung pauwi ka na ba, o nandun ka pa sa chicks mo. So ayun mga pare ko, yun nga ang gagawin natin ngayon. Magkakabit tayo ng GPS tracker para dito sa ating Bitoy. And yan, kung napapansin nyo na rin na parang iba yung boses natin, kasi hirap pa rin ako magsalita dito sa helmet ko kasi bago yung mga padding ko ng helmet. Kasi umorder ako ng mas maliit na padding dito kasi sobrang luwag, or hindi ko gusto yung fit nung dating padding ko dito sa helmet ko. Kaya umorder ako ng bagong padding. Ang problema, nasobraan naman ata sa sikip. Kaya halos nakapiga na yung pisngi ko. Hirap ako magsalita. Ano ba yan? So ayun mga pare ko, bumili lang ako ng mga gagamitin natin, mga kakailanganin natin sa installation natin ng GPS tracker. Pagdating natin, ay kabit natin yung GPS tracker. Let's go! What is up mga pare ko? So ayun, ito nga pala yung GPS tracker natin. Hindi ko pa siya nabubuksan. Ayan, nalaglag pa. Oh, kita nyo, may mga pakat pa ako dito ng padding ng helmet. Oh. Sobrang sikip, nakaganon talaga ako. So ito nga pala yung gagamitin natin sa installation natin sa GPS tracker. Ito yung binili ko. Itong automotive wire. Yan, single lang siya. Dalawahan, hindi pa black tapos red. Ito lang ang meron silang kulay, taka electrical tape. Saka syempre kailangan natin ng SIM card para sa GPS tracker natin. Ang ginagamit ko talaga sa GPS ay Smart. Yan. Kahit yung may 5G pwede yan kasi compatible naman yan sa GSM. Ito nga pala yung GPS tracker natin. So yun, as you can see, hindi pa rin siya nabubuksan. At pasensya na nga rin pala kayo sa ingay kasi malapit lang tayo dito sa kalsada, kaya may mga dumadaan talaga. Pero naririnig nyo naman ako eh, yun ang importante naman. Ayan, hindi ko pa siya binubuksan. Hindi ko pa talaga alam kung na-scam ako o ano. Sana naman hindi. So ngayon ko palang bubuksan talaga. Ayan, tingnan na natin to. Okay. So, kuha naman to, Shopee Mall naman to, kaya tiwala naman ako, hindi ako may scam dito. So, ito nga pala yung GPS tracker natin. Di ko alam kung ano yung tamang pronunciation dito, kung Sinotrack or Sinotrack. Bahala na lang kayo. Siyempre, pagganahin nyo na lang yung common sense. Pero, para sa akin, binabasa ko talaga siya ng Sinotrack. Yan, Sinotrack. So, bahala na lang kayo. Ano yung gusto nyo pronunciation dyan. So, ito yung laman ng package nya. Yan. Alright. So, kung nakikita nyo, balot na balot siya. So, nakabalot talaga siya ng plastic. And then, wire lang agad. Yan. 3 wire. Ito yung wire natin. Meron lang tayong black, red, tsaka yung orange. So, ang installation naman ito, napakadali lang. So, ito siguro yung GPS tracker na sobrang dali niyang ikabit. Yan. Salpak mo lang siya, lagyan mo ng SIM. Download mo lang yung application niya para sa cellphone natin, iOS or Android. Meron naman siyang available na application para dito. Ayan yun, game na. Real-time GPS nga pala ito mga pare ko. So, yun. Ano pang gagawin natin? Baklasin ko lang yung kaha and then kabit ko. Alright.
Ayan mga pare ko, nakikita nyo, nakabaklas na yung headlight natin dito. Ayan yan, nakikita na yung mga wirings. And kung nakikita nyo rin mga pare ko, may mga wire na ako nakaabang dito. Bali 3 piraso tong wire. Kasi kung makikita nyo rito sa GPS natin, sa GPS tracker, ay 3 wires din siya. Yan, 3 wires din siya. So ano nga ba yung mga supply na to? Yung black is negative syempre. Ganun din tong red, positive. And then tong orange natin, ito yung ECC o yung ignition. Ito yung pagka nagsusi ka, dun lang nagkakaroon ng supply mga pare ko. Kasi isa sa mga features ng GPS tracker natin ay yung ECC detector. Or nade-detect ng GPS tracker natin na nakasusi yung motor natin. Yan. So dagdag features din to para sa GPS tracker natin. And kung di nyo nga pala na itatanong mga pare ko, gantong GPS tracker din ang kinabit ko sa sasakyan namin. So mga 7 months na rin siguro nakakabit yung GPS sa sasakyan. Okay na okay naman, sobrang nagustuhan ko yung features, function at saka yung pagiging real-time GPS tracker niya talaga. Accurate na accurate talaga. Ito rin ang talaga ikakabit ko dito kay Honda Beat. So ayun, umpisa na natin sa wirings mga pare ko. Dito muna tayo sa may battery bay. Yan, ito yung battery bay natin. And papakita ko lang sa inyo kasi meron kasi tayong mini driving light. Yan, yung mini driving light natin. So meron na ring supply na sarili yung mini driving light. So ang gagawin ko na lang, dito na lang ako sa supply ng mini driving light kukuha ng supply natin papunta sa GPS tracker. Yan, ito yung supply ng mini driving light natin na may kasamang fuse. Yan. So papakita ko lang sa inyo. So ito yung positive na may wire siyang yellow, orange. Tsaka yung negative naman ay kulay green. Ayan o. Yan. So ito yung naging wire. Kung titignan natin dito, ito yung mga pare ko. Ito yung negative natin na may color coding kanina na kulay green. And then ito naman yung positive natin, tong kulay blue na may color coded na orange yellow. Yun ang color coded niya. So dito ko lang din siya kinuha. So paano ko siya kinuha? Ganito. Nakikita nyo dyan na gumamit ako ng splice screens para hindi na ako magbalat, saka diretso na. Pagka kailangan kong putulin o tanggalin, mas madali lang. So hindi mapuputol yung wire natin. Yan, makikita nyo naman dyan. And then syempre may isa pang wirings kasi nga 3 wires yan, diba mga pare ko. Hanapin naman natin yung sa may susi o yung sa may ECC or ignition on. Ito naman yung wirings natin ng ignition on o yung ECC sa susian. So ang gagamitin ko naman dito ay itong fuse stop. Ito yung pinakamadaling paraan para kumuha ka ng ignition supply. Yung positive na supply sa susian. So ito yung ginamit ko. Yan, para hindi na magbalat. Para maiwasan na yung pagbabalat natin ng mga wirings. So ito siya, kulay green. Yan o. Ito yung mga dati kong ECC supply na ginamit ko sa busina. So ito na nga rin yung gagamitin natin sa GPS tracker na ECC. So saan nga rin ba to? Ito siya mga pare ko. Dito naman siya lumusot. Itong kulay green na to. Yun. Yan. And then ito papunta rito. Itong isang to, yan, kulay green. Ito naman siya ngayon. Yan. Gumamit din ako ng splice screens para hindi na nga rin ako magbalat. So kompleto na yung wirings natin mga pare ko. Ito yung positive at negative natin. Ito siya. Yan. Bali sinabay ko lang sa mini driving light. Dito siya lumusot. At saka ito yung ating ignition wire. So ngayon ikabit na natin yung GPS tracker natin. Pero bago ang lahat, ikakabit muna natin itong SIM card. Ito. So i-activate ko lang muna sa cellphone, then ikabit natin sa GPS tracker. Okay.
Ayun mga pare ko, na-activate na natin tong SIM ng Smart. Yan. Ayun nga pala mga pare ko, dun sa magtatanong kung pwede ba sa lahat ng SIM. Oo mga pare ko, pwede sa lahat ng SIM. Kaya lang kasi, mas gusto kong gamitin yung Smart. Kaya Smart talaga lagi ang ginagamit ko sa GPS. Alright. Yan, install na natin tong GPS tracker natin. So, iwa-wirings ko lang muna siya. Yan. And kaya sa labas natin to ikakabit kasi waterproof naman to. So, meron tong IP ratings na IP68. Yan. Kaya hindi talaga siya mapapasukin ng tubig. Lalo na dito, oh. Makikita nyo mamaya pag binuksan natin to, may rubber pa yan sa mismong pinakalock niya. Kaya hindi talaga siya papasukan ng tubig. Okay. Install lang muna natin to. Unahin natin tong positive at negative. Ayan, balatan muna natin tong positive natin. Itong kulay blue. Kaya lang sobra sa haba yata. Okay lang. Positive natin dito, kulay blue. Then red. Hindi ko na pinakita kanina nung mga ginawa ko tong mga nakaabang na wire para naman hindi naman siya ganun kahaba. Yan. And then sunod natin tong black, which is itong negative. Yan, dito naman tayo sa ACC. So, naikabit na natin yung mga wirings natin. Meron na tayong positive, negative, and then ACC supply or yung ignition. Buksan naman natin ito ngayon. Itong GPS tracker natin. Yan, may dalawa siya ditong tornilyo. Buksan lang natin. Ito yung rubber na sinasabi ko sa inyo mga pare ko. Yan, kaya silyadong silyado siya. Yan. Tanggalin ko lang to, baka mawala tong bolt eh. Yan. Ito na. Baka kasi mawala eh. So ayan, may mga light indicator siya. Itong GPS, which is nakailaw na siya, naka-steady na. And then yung blinking na indicator naman, ito yung GSM. So wala pa siyang SIM kaya hindi sa steady yung kulay ng GSM. Pero ilagay natin tong SIM. Salpak natin. Yan, wait natin yung indicator niya. Kaya siya may SIM para kahit papano, kung wala man GPS signal sa mga underground parking, kaya pa rin niyang magbigay ng location. Yan, magbigay ng location via cell site. So, yun mga pare ko, via cell site yung sa signal ng mga cellphone natin. Kaya yun, malaking bagay pa rin yung may SIM talaga sa dyan. Hindi lang sa GPS plus GSM pa siya. Gagawin naman natin, pupunta tayo sa application ng cellphone. Alright. So ayan mga pare ko, nag-steady na yung parehas na light indicator nila, GPS and then tong GSM. So ang gagawin naman natin ngayon, punta tayo ng application. So ang download nga pala natin application ay itong Sinotrack. Yan, Sinotrack Pro. I-download lang natin yan para magamit natin yung GPS tracker. Ayan, dito na tayo sa may mismong application natin.
Yan. So screen recording ko na lang. Kailangan natin gamitin dito yung location natin. On natin yung GPS ng cellphone. Yan, balik na tayo. Yan. Kung nakikita nyo dito mga pare ko, ang nakikita nyo dyan ay yung GPS ng sasakyan namin. Yan, kung nakikita nyo naman, Innova. So, nasa Baliwag siya ngayon. Yan. So, yan ang example ng UI niya, yung user interface niya. So, yung link niya naka-on, pero yung susi nakapatay. Nakahinto rin siya, kaya nakalagay dyan, stop. So, yan siya. Gagawin natin dyan, sign out natin. And then, ilagay natin tong GPS tracker natin. Ayan, tanggalin lang natin tong dating naka-login. So, i-type natin ngayon yung bagong GPS tracker. So, type natin. And then yung password natin dito, siguro i-try na lang natin yung default password niya. Kasi hindi ko pa naman napapalitan. Yun. Gumana na siya. Then mahina lang kasi yung wifi dito kasi nandito na ako sa labas. Yan, pero magbibigay din ng information yan. So ayan mga pare ko. Nabuksan na natin yung GPS natin. So ayan, nandito ako ngayon, katunayan. Nandito ako ngayon sa Angat, Bulacan. So kanina nakita nyo yung sasakyan namin nasa Baliwag. At ito naman yung location ko ngayon. Nandito ako sa Angat, Bulacan. Yan, Santa Lucia. O, di ba? So ang gagawin ko ngayon, isususi ko yung motor. Yan. Naka-stop siya. And then papaandarin ko. Okay. Yan o. Kung nakita nyo, nagiba na yung kulay niya. Yan, nagiba yung kulay nung icon. O yung pinaka-icon nitong GPS. Kasi nakasusi yung motor. So off ko ngayon. I-off ko. Yan. Hintayin natin yung refresh naman. Hintayin natin na mag-refresh naman siya. So in-off ko na yung ngayon yung susi. Off ko na. Yan, bumalik siya sa kulay green. Yan. Yan. Nagkulay green siya. So ang gagawin naman natin ngayon ay papaandarin ko ngayon yung motor. And tatakbo tayo. Okay? So kukunin ko lang yung aking helmet and then paandarin na natin. Ayan na mga pare ko. Ito ipakita ko lang sa inyo yung final setup natin dito sa GPS natin. Ayan, dyan ko sa kinable tie. Ayan, kung nakikita nyo, nandyan siya. Dyan ko talaga siya kinabit para mas maganda yung GPS location niya. At saka, yun, kailangan muna niyang baklasin lahat yan bago niya matanggal tong GPS natin. And dun nga rin pala sa magtatanong, paano Paps, pagka tinanggal ko dyan, mamamatay na yung GPS natin, wala na tayong GPS. Sa hindi po nakakaalam, yung model po ng GPS na to, itong Sinotrack na ST901W ay built-in battery po siya. Yan, kahit bunutin niya yung wirings dun sa may baterya, gumagana pa rin po siya. Kaya niya pa rin mag-record ng location in 5 hours dito sa built-in na battery ng GPS tracker natin. So walang problema yan. Kaya lang talaga hindi ko siya kinabit dito. Kasi dapat talaga dito ko siya ikakabit sa loob. Para kahit anong mangyari, baka mamaya nawala tong motor o may nanghiram na medyo matali-talino, baka mamaya iwan niya yung GPS sa bahay nila o tanggalin niya dyan. Dito, mangyayari dyan, tatanggalin niya muna tong lahat ng
fairing sa harapan bago niya matanggal tong GPS. And then matanggal niya man, kung wag naman sana manakaw, tanggalin niya yung baterya, kaya ko pa rin siyang i-track kasi may built-in battery tong GPS natin. So yun, less worry yun mga pare ko. So ayan, pinakita ko lang sa inyo yung final setup natin, saka yung pinaglagyan. And then yun, ikabit lang natin tong kaha, and then try natin na tumatakbo yung motor natin para makita nyo rin yung pwedeng gawin ng GPS natin habang tumatakbo. What is up mga pare ko? So ayun, nandito na tayo sa motor, and then umaandar na rin yung motor natin. I-try naman natin ngayon yung kung paano siya gumagana sa cellphone, at saka kung ano yung nakikita natin sa user interface nya. So screen recording ko lang din ulit. Yan, wait lang para naman na makita nyo rin. Ayan. So ang gagawin ko, nga pala, kailangan pala natin dito ng data or wifi. Itong cellphone lang na gagamitin nyo, syempre. Ayan, kung nakikita nyo sa screen recording ko, may wifi ako. So hotspot lang ako dito sa cellphone kung may data. So gawin natin, buksan natin yung location nitong cellphone yan. Nakabukas na siya. And then buksan natin yung application na Sinotrack Pro. Yan. Sana naman okay yung data ko. So yan, kung nakikita nyo, naka-stop tayo, pero naka kulay blue na yung icon natin. So gagawin natin ngayon, tatakbo tayo. Alright, para makita nyo rin. So yung refresh kung ito, countdown ay 30 seconds ata. So yan, let's go. Hindi, pakita ko muna sa inyo. So device, user, my info, lagyan muna natin siya ng pangalan, device name. So Bitoy. Ay, di ba yan? Bitoy. Okay, so pinalitan lang natin ng pangalan para naman mas okay. Ayan. Punta na tayo sa position. Yan. So yan, nakasusi tayo. Umaandar yung motor pero hindi pa siya nagmo-move, naka-stop siya. So yan, nakikita nyo pangalan, Bitoy. Okay, let's go. Takbo tayo kahit mga 1 kilometro lang para lang makita nyo. Okay. Woohoo! Yan, tumatakbo na tayo. So nga pala, may latency rin yan syempre. May konting delay na makikita, pero hindi naman ganun katagal. Depende lang talaga, baka mamaya sobrang bagal naman ang data natin or data nyo. Syempre makikitaan nyo ng konting delay talaga yung GPS natin. Yan. So yan, makikita nyo sa screen mga pare ko, moving na siya. Nagkakunting delay lang talaga. Tumatakbo tayo ng 25. Yan, tamang-tama rin yung nasa GPS natin, 25 kilometers per hour din yung tinatakbo natin. And papunta tayo ngayon ng DRT. Yung way na to, papuntang DRT to eh. Yan. Takbo lang tayo para naman makita nyo lang kahit paano yung user interface nya pagka gumagana na. Naghahasa ng lagari. Gahasa doon ng lagari. Ayan, kung nakikita nyo nga pala sa user interface natin, makikita kayong kulay green. So ibig sabihin dyan tayo nang galing. O diba, nakikita talaga, real time talaga siya mga pare ko. And nakakatuwa dito sa GPS tracker na to, pati yung application nya, pwede kang mag-rewind. Alam mo yung ginamit yung motor mo, gusto mong malaman kung saan siya nanggaling, kung saan siya sumuksok. Sumuksok talaga. Makikita mo dyan, pwede mo siyang i-rewind. O diba mga pare ko, ang ganda. So hindi na natin kailangan ng, kasi may yung dati kasi mga GPS tracker, kailangan niya pang i-text para magbigay siya ng location niya kung nasan siya.
Ang sakit talaga nung pisngi ko, di ako makapagsalita ng maayos dahil sa helmet ko mga pare ko. Ang sikip nung padding, grabe. Ayan. Medyo layo-layo na tayo ng konti, nakikita nyo naman. Okay, layo pa tayo, konti pa. Para naman okay, dito na lang siguro. And then balik na lang tayo. Isa pang sasagutin ko kahit wala pang tanong, kung gumagana ba siya kahit walang load yung SIM natin sa GPS tracker. So no need na nga palang lagyan natin ng load yun. Ang mahalaga is working lang yung SIM. Yan, bumabalik na tayo mga pare ko ha. Tignan natin yung GPS tracker kung babalik din siya ngayon. Yan, nakabaling na tayo. Yan. Hanggat yung cellphone nyo may data or may wifi, kaya mong i-track yung sasakyan or itong kagaya nito, yung Bitoy ko, kaya kong i-track kahit saan. Kahit nasa underground pa siya, dahil basta may signal ng cellphone at saka signal ng GPS, matatrack at matatrack natin siya mga pare ko. Ayan, makikita nyo yung arrow, pabalik na. So nagkakaroon lang talaga siya ng konting delay lang naman talaga. Hindi naman siya ganun kalaking delay. May delay lang talaga. And then nakikita nga rin natin dito sa map natin yung tinatakbo ng motor. Yung trip natin is 1 kilometer. So yan yung tinakbo natin kanina, din bumalik na tayo. Ayan, makikita nyo naman sa mapa, nakabalik na tayo. Okay, so takbo tayo ng medyo matulin-tulin. Yan. Ayan mga pare ko, nakabalik na tayo. Nandito na tayo sa kaninang location natin. Yan. Yun o, nakabalik na tayo. Pero ngayon pa lang siya tumataas yung speed. So may konting delay lang talaga, at least pa paano. Kung gamit-gamit mo man tong GPS na to, talagang malaking tulong para sa'yo. So gawin naman natin ngayon. Okay na yan. Paano nga pala, nakakalimutan ko na yung record nito. Okay, replay pala. Okay, so dinadownload niya lang yung data kanina. So yan, klinik ko lang yung replay and then play natin. Yan, makikita nyo. Ganyan siya. Pero makikita talaga. Pwede nyo rin siyang gawing satellite din. Yan mga pare ko, nagagawa rin satellite yung view niya. Ayan o, diba? Yung replay niya. So tanggalin lang natin yung filter para mas matagal. Ayan yung mga dinaanan natin. Ayan o. Yan, kung makikita nyo dyan. Yan, tumatakbo na tayo. And then bumalik tayo ngayon. So napakaganda kasi nakikita natin yung replay kung saan tayo pumunta. So ayun lang mga pare ko. Diba, napakaganda. So yan lang ipapakita natin ngayon. Okay. So stop lang natin tong screen recording natin. Diba? Okay na okay. Ang ganda pa. So ayun lang mga pare ko. Nakita nyo naman yung ginawa nating GPS tracker sa motor. Tiwala na ako sa GPS na to kasi yun nga, nabanggit ko sa inyo kanina na ito rin yung kinabit ko sa sasakyan namin. Nagustuhan ko naman yung accuracy niya. Napakaganda. So ayun lang mga pare ko, maraming salamat sa panonood. Ngayon kung may tanong kayo dun sa may GPS tracker na yun, pwede kayong mag-comment lang sa baba and pilitin natin sagutin yan mga pare ko. So yan, napakadali lang na installation niya. Meron lang tayong 3 wires. Diba? Hindi na tayo maghahalungkat ng kung ano-ano pang mga kailangan nating baklasin para lang makabit yung GPS natin. So kahit anong SIM pwede. May load man o wala, gagana siya basta meron lang siyang working na SIM na nakakabit. Okay na yon. Wala na siyang kailangan text. Open mo lang yung app mo sa cellphone and then yun, matatrack mo na yung gusto mong i-track na pinagkabitan mo ng GPS tracker. So ayun lang, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video na to, paki-like naman, share, comment at syempre subscribe na rin kayo.
Maraming salamat sa panonood mga pare ko. Maraming salamat sa 30,000 subscribers. Sana matagdagan pa tayo. Okay, maraming salamat. Thank you.